For today's video ay aalis na naman kami ni Apam at ang magdadrive ngayon si brother dahil maulan ng todo, grabe ang panahon dito ngayon, araw-araw wala nang tigil. So kawawa naman yung mga talagang katira doon sa binabaha na lugar. Sana hindi na umulan pero mas okay sana na yung ganitong weather. I don't mind kasi hindi ganun kainit. At kawawa naman yung mga binabaha. Anyway, akala ng iba dyan, bakit may foreigner ka, ay napakaganda na yung buhay mo. Hindi lahat ng mga Pilipina ay siniswerte sa mga foreigner. Mayroon namang siniswerte, mayroon namang minamalas din. Bakit? Ang siniswerte, yun yung ang bait ng nagpangasawa mo, kagaya ng Apam na nandyan, di ba? Wala akong problema. Kasi tinanggap niya kung sino ako at ano ako at lalong-lalo na importante sa lahat. Tayong mga kababaihan ay tanggapin na buong-buo ang ating mga anak. Kumbaga, fully package na tinanggap, di ba? Ako tinanggap. Talagang ang haba ng hair ko. Ganon. So ngayon, ang iba naman dyan, talagang na-encounter ko pa doon ako sa Australia. Hindi ko kaya yun kung ako to mga inday, no? Mga kadudong. Dahil mayroon kasing mga Apam na sila yung naghahawak ng pera. Sila yung nagbabudget, lahat ng gastusin sa bahay. Kumbaga, tayo na naturingang asawa, wala tayong karapatan na humawak ng pera. Ayaw ko yata yung ganung sitwasyon. Ayaw ko talaga as in. Hindi yata kami magtatagal pag ganun na pangasawa ko, no? Kasi nga, ang hirap. Parang hindi ka makakilos. Ano ka ba sa bahay? Katulong ka lang, kumbaga taga-trabaho ka lang doon. As in, treated naman ng patas, di ba? May karapatan ka din naman kasi as a asawa. Ba? Agree ba kayo dyan? And then, ito pa, pag nakapangasawa ka na, foreigner, Apam, kahit saan sulok ng mundo, basta pag sinabing foreigner, iba-ibang lugar yon. In-expect naman ng mga pamilya natin yung matutulungan sila, kakahiram sila ng pera. Parang ang taas ng expectation nila sa atin. So sana maintindihan din nila yung sitwasyon natin na hindi ganun kadali. Dahil unang-una nga may minamalas. Natanong ba nila kung okay yung sitwasyon mo sa ibang bansa? Kung okay ba yung trato sa'yo ng asawa mo. Hindi, di ba? Unang-una, pagbago pa lang tayo sa ibang bansa, nag-a-adjust tayo. Nandoon yung time na nahuhumsik tayo. Totoo yan, nangyayari yan sa akin. Dahil nung bago pa lang ako sa Australia, talagang umiiyak ako. Basta nanibago ako as in. Sobrang tahimik. Iba ka sa ibang bansa, hindi mo makita yung mga tao. Kagaya dito, paglabas mo, nandyan na, may naglalakad sa kalsada, may mga nakatambay, may mga nagtitinda doon. Iba talaga as in. Ngayon, itong ating family dito sa Pinas, hindi ko naman nila lahat, no? Karamihan, ganun tayo eh. Pag sinabi mong mayroong nakapunta sa ibang bansa, parang ang expect nila, marami ka ng pera, mayaman ka na, nako. Ang ating Apam, nagtatrabaho din yan para sa living of life, para sa everything. Hindi man yan magkakaroon ng pera kung walang trabaho, di ba? Common sense naman, mag-isip naman tayo, mga kapamilya. Huwag kayong baga tayo, kaya tayo nagkakaroon ng pamilya. Dahil, ibig sabihin nun, kaya mo nang i-handle. Kaya mo nang gampanan ang obligasyon mo sa iyong pamilya. Huwag mong iasa. Oo, nandoon na, humihingi ng tulong. Pero wag naman yung palagi-lagi na iasa mo na lang. May kanya-kanya na tayong pamilya. Ngayon naman, ang gustong-gusto ko sa ibang bansa, dahil napaka-independent nila. As in, talagang hanga ako. Dahil kunwari, ilan kayo magkapatid, family, kahit magkapamilya kayo, never sa kanila nangyari yun na pautang naman dyan o tulungan mo naman ako sa ganito kasi gipit ako. No! Talagang hindi ganun ang kanilang culture. Talagang kayod ka. Be independent. Bata ka pa lang doon. Kagaya nitong aking Apam, 15 years old pa lang siya or 14 yata, nag-start na siya mag-work dahil parang tinitraining na siya ng mga magulang niya. Kasi siyempre, sa agang edad niya, kung hindi siya na-training ng ganun, anong mangyayari na lang sa kanya? Yung mga kapatid niya, may mga pamilya na din. Iba nga ang culture nila. Kailangan marunong ka tumayo sa sarili mong paa. Kailangan buhayin mo yung sarili mo.
lalong-lalo na 18 years old ka na, kailangan matuto ka na. Nandoon na yung responsibility mo sa buhay. Magbabayad ka na ng bills, kailangan ma-afford mo ng mag-rent, kailangan may trabaho ka, ganon doon ang life sa ibang bansa. Kaya akala ng iba dito sa atin, pag sinabing tumungtong ka ibang bansa, ay limpak-limpak na ang pera mo, ay hindi naman ganon, mga kapamilya. Mag-isip naman kayo. Marami ding bayaran, marami ding binubuhay. Parang dito lang din, kaso lang ang pinagkaiba, baba lang talaga yung sahod dito sa atin sa Pinas kumpara doon. Pero doon naman tinutumbasan din kasi mahal lahat. Yung sahod mo napakalaki, ay napakamahal din naman yung bayaran mo. So parang tinutumbasan lang din. Sana, no, doon sa ito nga, may napanood din akong YouTuber at saka vlogger din siya. Si Jerlyn ba yun? Bisaya din siya, no? Parang may ano din siya, problem ng konti sa kanyang asawa. Parang minsan daw nakakalimutan daw siya bigyan ng pera. Gumagawa na nga daw siya ng paraan para kumita naman din siya sa social media. Pero parang ang asawa din yata niya ang kukuha. Diba? Kung sa akin yun, sa akin lang to ha, opinion ko, hindi po pwede talaga yon. Kasi nga, gumawa na nga ako ng paraan, di mo na nga ako binibigyan ng pera. Ito ng asawa yata niya, siya yung humahawak. Sa akin, gumawa na paraan sa social media para kumita ka ng pera. Bakit ikaw pa rin yung hahawak ng pera ko, di ba? So, hindi po pwede sa akin yon. Kumbaga, hindi kami magkakasundo sa ganong sitwasyon. Baka hindi kami magtagal ng ganon. Kasi parang bilib din ako. Kasi sobrang bait lang siguro niya. Tapos dahil nga mga anak na rin siguro, di ba? Pero para sa akin, siyempre magkaiba naman tayo, no? Hindi naman tayo pare-parehas ng prinsipyo sa buhay. Ako yung naghirap sa social media, ako yung gumawa ng mga content, ako yung nag-iisip, tapos yung asawa mo yung maghahawak, tapos bibigyan ka lang kung magkanong gusto mo. I know. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, may siniswerte at may hindi naman swerte. Kasi nga ang iba dyan, binubugbog din ng mga apam nila. So, yun ang mas mahirap. Kaya kayo, pag nasa ibang bansa kayo, kailangan siguraduhin nyo na may mga friend kayong mga Pilipino. Filipino community, kahit sa ang ibang bansa, nandyan yan. Para kung anong mangyari, just in case na may mangyari sa inyong marriage dyan sa ibang bansa, mayroon kayong matatakbuhan, mayroon kayong matatawagan. Kasi sila lang yung tutulong sa atin, yung kapwa natin Pinoy. Iba nga lang, minamalas ng todo dahil malaman mo na lang, parang pinatay pa nga yung iba, di ba? Kaya ako, masasabi kong napakaswerte ko na talaga dito sa na-meet kong apam. Dahil nga, unang-una, napakabait, good provider, kung ano yung parang hinihiling kong bibigay niya sa akin. Hindi naman lahat ganyan. Kaya wag lang nating abusuhin. Pag alam nating mabait, wag nating abusuhin, mahalin natin, alagaan, at susuklian mo yung kabutihan ng asawa mo. Ituring natin, wag natin silang ituring na, iba naman ang lahi nito kasi ganito, ganyan. No, ang iba kasi ganun, di ba? Porkit ibang lahi, parang kahit ano ka pang lahi. So, yun lang yung ma-advise ko sa mga Pinay na nagkaroon ng apam. Is ako, ang apam ko ay, hey! Right, my love? Masarap! Masarap at mahal kita. Mahal kita. Okay? I love you. Mahal kita. Yan! Ang alam niya lang. Right, yan lang yung chika natin for today. Thank you sa inyong panunood at sa inyong support. Thank you for watching. See you for my next. See you for your next vlog. Thank you.